Opo, may mga gano'ng adjective nga po na nagagamit ng ating mga kababayan na mukhang merong sindikato nga na nasa likod ng ganitong practices, particularly sa NAIA. Kaya nga po maganda ngayon at nitutukan ito talaga ng ating DOTR, ng ating LTO. Through our DOTR Secretary Vince Dizon, sabi nga niya, mas malalimang investigasyon ang gagawin at poproteksyonan niya, especially yung taxi driver na nag-viral na siyang unang nagbunyag na meron nga daw pong mga personnel from the airport police na siyang nagdidikta sa kanila para magpataw ng ganitong mataas na rates. Nabanggit nga niya doon sa kanyang report, sa kanyang complaint na naghihingi daw ng 40% share itong mga airport police personnel sa kanilang i-charge sa kanilang mga pasahero. At hindi lang daw ito mga airport police, pati daw ibang mga personnel doon sa NAIA. Itong ipinatutupad po nating NCAP ng MMDA, attorney, ano ho ba ang reaksyon muna ng grupo po ninyo hinggil nga po dito sa bagong polisiya na naman na makakatanggap po yung mga violators via text or email notices doon po sa mga lalabag dito nga sa ating mga traffic rules. Ano ba ang masasabi po ninyo muna? Well, it's a good development naman po in this aspect kasi sa aming grupo naman since before may mga nire-raise naman kami na concern talaga dito sa pagpapatupad ng NCAP at isa na nga iyon is yung nakikita natin na naging kaso ng delayed ang maging notification sa mga motorista. May mga previous instances nga na isang motorista ay nakatanggap ng notice of violation 6 months pa or yung isa pa almost a year bago niya nalaman na may violation pala siya. So ngayon with this development na inadapt ng ating MMDA through this system na pwede na mag-notify daw through text message at may website din wherein the drivers na nakaroon ng violation ay mabibigyan agad-agad ng real-time notification. This would improve the implementation of NCAP. At least alam agad ng ating mga driver na may na-apprehend pala sila. So they can take swift actions kung i-contest man nila. Fresh pa ng pangyayari. So kung meron silang available evidence to contest na walang naging violation na nangyari, siguro dash camera or whatever na pwede nilang madala as evidence, so may re-raise po nila agad. So magandang development naman po ito na may ganito na sistema na ipapatupad po ang ating MMDA. Oo. Sa datos nga ng MMDA, nasa 31,000 na mga traffic violations through NCAP yung kanilang naitala. 17,000 dito ang na-validate na at 15,000 naman na mga notices ang naipadala through snail mail. Sa tingin po ninyo, sa grupo po ninyo, in general, itong pagpapatupad nga ng NCAP ay nakatulong para mabawasan yung mga abusado na mga tsoper, mga motorista? Opo, nakikita naman natin kahit ka sa pahayag ng ating mga motorista, sinasabi nga nila na kasi nakakausap ko po din naman yung mga motorista. Ako isang commuter din. So ang madalas na pahayag na ngayon ng ating mga motorista ay medyo mas maingat na nga daw po sila sa kanilang pagbabiyahe. Kasi nga ay sa pakiramdam nila ay bawat galaw nila ay nakikita na kasi may NCAP na, may camera na nakatingin. So dito kasi sa pagpapatupad ng NCAP, nakikita din natin na nandun yung deterrence factor. Kasi kapag makita kasi ng isang motorista at malaman niya na kapag siya ay gagawa ng isang violation ay mayroong certainty, kapag siya ay gagawa ng isang traffic violation ay mayroong certainty na mahuli siya, yun yung makapag-prevent or sa kanya sa paggawa ng traffic violation. So in general, maganda naman po, magandang epekto kasi nga nalilisan yung mga traffic violations ng ating mga motorista. But of course, may mga areas for improvement po sana na titignan din aming grupo dito sa pagpapatupad ng NCAP din at sana ma-review at ma-check po din po ito ng ating mga otoridad. Opo. Kabilang din sa mga problema natin sa kalsada, ito ngang mga abusador din, no? Na mga abusadong mga driver na mga TNVS. At kamakailan nga ay sinuspindi ng Land Transportation Office ang lisensya
ng 10 taxi at TNVS drivers ng 70 araw matapos nga mahuling naniningil ng sobra at nangongontrata ng pasahero dyan sa NAIA. Gaano ba dami pong mga reklamo din ang natatanggap po ninyo, attorney? Opo, we note that itong ganitong kaso ng mga overcharging or contracting, especially dyan sa ating NAIA at airports, ay isang napakatagal na problema. Kapag titignan or tanungin natin ang pulso ng ating mga kababayan, maraming mga nagsasabi na na-experience din nila ang ganitong mga taxi drivers, mga abusadong taxi drivers o TNVS na naku-overcharge sa kanila sa NAIA. So maganda po na action, we commend at we appreciate po itong swift actions ngayon ng ating LTO, ng ating DOTR na finally natututukan na nga at nagkaroon na ng masusing investigasyon regarding sa mga cases of overcharging ng mga taxis sa NAIA. At ngayon, latest development nga ay meron ng mga pinatawan ng mga 90 days suspension ng kanilang driver's license. So this is a good move kasi matagal na naging pasakit sa ating mga commuter ang ganyang practices ng mga abusadong taxi driver. So nakakahiya din kasi ito. Hindi lang ito pasakit sa ating mga commuter sa atin, kundi pati na din sa mga turista. Yung mga turista natin, mga foreigners na pupunta dito sa Pilipinas ay nakaka-experience din ng ganitong overcharging ng ating mga taxi drivers. So this is a good move at sana maging tuloy-tuloy na ito. Matuloy-tuloy ang monitoring at maganda din na hindi lang limited sana sa airport. Ang ganitong mas tutok na pag-monitor kung merong mga TNVS drivers or taxi na mag-overcharge. Siguro maganda din gawin dito sa yung other common pick-up issues ng mga passengers. Siguro sa ating mga pantalan, mga pier, mga bus stations or mga malls. Kasi hindi lang naman ito nangyayari sa NAIA, sa ating airport. So sana, ganon. With that kind of approach, nakikita naman natin na yung ginagawa towards that direction ng ating LTO at DOTR. So with that, mas ma-deter na at mapigilan na at mahinto na talaga ang ganitong practices ng ating ibang mga abusadong taxi drivers po. Opo. Do you think, attorney, na sapat yung mga hakbang na ginagawa po ng ating pamahalaan para labanan nga itong mga ganitong kaso o yung mga issue sa mga drivers po natin, lalo na po dyan sa NAIA? Considering, sabi mo nga, napakatagal na po nitong problema na ito. Marami na tayong mga reklamong natatanggap, lalo na dyan sa NAIA. Nakakahiya na sa maraming mga turista na pumapasok dito sa ating bansa. Ano pang mga dapat sa tingin po ninyo ang gawin ng ating pamahalaan para tuluyan talagang masugpo ito? Yes, as we perceive it now, maganda po ang mga naging actions ng ating pamahalaan, ng ating LTO, DOTR sa mga latest na mga nangyayari. Nakikita naman natin na sunod-sunod yung mga simula kasi nung nag-viral itong isang taxi driver na ningil ng 1,200 sa isang pasahero na nagpahatid sa mula ng NAIA Terminal 3 to Terminal 2, naging mas tutok na ang ating pamahalaan sa mga ganitong concerns. At sunod-sunod na nga, in this month of June, merong bago lang na-actionan at naging viral itong taxi driver nga nabanggit ko. Meron na namang sumunod na naningil din ng 5,000. Tapos meron din isang motorcycle rider na ningil ng 2,000 from NAIA to Cainta. So agad-agad naman pagkatapos na nai-report ito at naiparating ang ating mga commuter o ng ating concerned citizens at otoridad ay inaksyonan agad. Nagkaroon agad ng investigation which results nga nitong mag-issue ng mga show cause order ang ating pamahalaan with the accompanied 90 days suspension sa lisensya ng mga involved na mga driver. So maganda po ganito na kapag merong nagre-report or nare-raise ang concern ng ating mga commuter ay agad-agad na naaksyonan ng ating pamahalaan, ng ating DOTR at LTO. So sana maging tuloy-tuloy na ang ganitong swift actions na kanilang ginagawa at saka nabanggit din yun, raise din na nagkakaroon na ngayon ng masusing investigation, particularly doon sa mga airport security personnel. Kasi doon nga sa issue, nung unang nag-viral na taxi driver ay ibinanggit din niya na kaya pala sila nakukumpel or napipilitan na mag-overcharge ay meron daw po palang namimilit sa kanila na allegedly mga
miyembro ng airport police. So ang nakita nga natin ay ni-relieve na or pinatawan na ng preventive suspension itong mga involved na iyon. So sana tuloy-tuloy ang maging mas malaliman na investigasyon kasi nakikita talaga namin na sa sobrang tagal ng ganyang practice, especially sa NAIA, siguro nga ay na may ugat talaga or malalim ang pinanggalingan kung bakit sa haba-haba ng panahon hindi yan nawawala. So maganda yon na nagkakaroon na ng masusing investigation para malaman talaga kung sino talaga ang may pakana or involved sa ganito at para hindi ito magtuloy-tuloy pa kasi ito ay pasakit talaga sa ating mga commuter. Opo, opo. Attorney, bago ko lang po ipasa kay partner Admar, sa tingin ho ninyo, yung ating mga drivers, mga taxi drivers, mga transport network vehicle service o TNVS drivers, hindi sapat naman yung sahod nila, kinikita nila sa kanilang pamamasada kaya nagagawa nilang ganitong mga pang-aabuso? Normal naman siguro may mga ganong concerns nga na nare-raise ang ating mga taxi drivers at ang mga TNVS drivers na hindi nga sapat ang kanilang kinikita lalo na ngayon sa latest na mga nangyayari na tumaas ang presyo ng ating krudo o gasolina so naging mas mababa yung kita nila sa araw-araw. But nevertheless, it is never an excuse kasi or justification para gumawa ka ng mga litong violations gaya ng overcharging at contracting. So whatever is the circumstance that you're experiencing, it's not a justification to commit an offense. So naintindihan nga natin na ganon, maliit ang kanilang kita, pero wag naman sana silang gawing itong mga ganitong unlawful practices kasi ito ay pasakit sa ating mga commuter at ito ay may karampatang parusa sa lalim ng ating batas. Opo, opo. Attorney, magandang umaga po. Si Admar po ito. Nakikita nyo ba ang pattern na parang nagiging sindikato? Kasi nabanggit nyo po, matagal na itong problema na ito. And hindi naman siguro yan sila maglalakas ng loob na maningil ng mataas kung wala talagang backup. At sabi mga sa kanina na sinasabi ng mga driver na merong mga airport police na kanilang kasabot. Pero nakikita nyo ba yung pattern na parang sindikato na po ito, Attorney? Opo, may mga ganung adjective nga po na nagagamit ng ating mga kababayan na mukhang merong sindikato nga na nasa likod ng ganitong practices, particularly sa NAIA. Kaya nga po maganda ngayon at nitutukan ito talaga ng ating DOTR, ng ating LTO. Through our DOTR Secretary Vince Dizon, sabi nga niya, mas malalimang investigasyon ang gagawin at poproteksyonan niya, especially yung taxi driver na nag-viral na siyang unang nagbunyag na meron nga daw pong mga personnel from the airport police na siyang nagdidikta sa kanila para magpataw ng ganitong mataas na rates. Nabanggit nga niya doon sa kanyang report, sa kanyang complaint na naghihingi daw ng 40% share itong mga airport police personnel sa kanilang i-charge sa kanilang mga pasahero. At hindi lang daw ito mga airport police, pati daw ibang mga personnel doon sa NAIA. So ito po yun nga, nabanggit natin ay ang matagal na ganitong concerns ng ating mga commuters na ganito ang ganitong practice sa NAIA na sobrang pag-overcharge ang kanilang experience sa mga taxi na nakapila doon. So bakit nga ba humaba ng ganoon katagal at nagtuloy-tuloy? Sino ay pakana? So yun, with this investigations na masusing ginagawa ng ating DOTR ay sana mapinpoint talaga at lahat ng mga involved, kung sino man, ay ma-determine at mapanagot sa ilalim ng batas. Of course, due process should be followed. They should be given opportunity to explain themselves bago ipataw ang karampatang parusa po. Opo, and nakikita nyo rin po ba na patuloy pa rin silang tinatangkilik ng ating mga kababayan o kung sino man sumasakay sa kanila, kaya may lakas loob din sila na maningil ng mataas? Well, ganito kasi, ang ating mga kababayan kasi, they find it convenient naman na gumamit ng mga taxis. Kasi it is part of our public utility vehicles. So, siguro nakikita din naman ng ating mga kabayan na to, ng ating mga commuter na ganito ang nagiging pag-address ng ating pamahalaan sa mga concerns nila. So I think with this,
no, na lumalabas yung mga pagbubunyag ng ating mga taxi driver or ng mga kapag nagrereklamo ang ating mga commuters ay agad-agad ay inaaksyonan ng ating ahensya ng gobyerno. I think with this, babalik na sana ang confidence ng ating commuting public sa ating mga taxi drivers or sa ating mga POVs na tangkilikin pa rin sila sa kanilang tangkilikin pa rin, gumamit pa rin ng mga taxis or mga POVs. At kapag ang ipaalala din naman namin sa ating mga commuters, let us all be very vigilant. Kapag may makita kayo na meron pa rin matitigas ang ulo or mga abusadong POV drivers na nag-overcharge or nangangontrata, agad-agad nyo pong iparating sa ating mga otoridad at nakikita nyo naman ay binibigyan agad ng aksyon. So this is a good development po on this field. Opo, and dito po sa pagpapahinto nito, sir, nasa ang kamay po ba ang dapat na maging stricto? Kasi sabi nyo nga po, paulit-ulit, hanggang saang level ba na pwedeng na merong kasabwat itong mga TNVS or itong mga taxi drivers na ito, hanggang sa airport lang ba ito or kahit na mismo doon sa opisina ng LTFRB meron silang koneksyon? That we cannot say po, that we cannot determine. So meron naman tayong ongoing investigation. So we defer to the investigations being conducted by authorities natin. So tiwala naman tayo na may commitment nga sila sa Secretary Vince Dizon na committed siya na titignan, tututukan talaga ang itong issue na ito at mas agagawa ng malalim na investigation. So abangan po natin kung ano magiging result ng investigation. Nakatutok naman po ang public diyan. So we will see kung ano maging result ng investigation, kung makikita kung sino ba talaga mga involved. So kung ma-pinpoint na ang may pakana nito, dapat silang managot talaga sa ating batas. So we will see po kung ano maging result ng investigation. Tignan po natin. We defer to them. Gaano naman po ito kadelikado dahil meron niyang ulat na bumababa yung bilang ng mga turista. Tapos ganito pa, yung bungad pa sa airport pa. No? Actually, hindi lang ito hindi lang sa airport merong problema. Kahit nga mula hotel, sa mga kilalang hotel dito, kahit nga itong halimbawa na lang dyan sa Okada, papunta lang ng MOA, libo-libo po yung siningil doon sa mga foreigner, no? So, kumbaga, gaano ito kadelikado kung hindi maagapan, lalo na sa digital age, kahit na hindi influencer yung mag-vlog, no? Kahit na isang ordinaryong tao at maipost ito online, kaya niyang mapa-viral at hindi lang Pilipinas, hindi lang Luzon, kundi buong Pilipinas, buong mundo ay makakakita nito. Ay, ganito pala dyan sa Pilipinas na grabe maningil. So, makaka-discourage ng mga turista po yan, attorney. Opo, totoo. Tama po yun. This kind of situations will paint a bad image sa ating bansa on the eyes of our tourists nga. Kasi in the point of view sa mga turista, hindi lang isa ka na sa mga titignan ng mga turista kapag nagbibiyahe, hindi lang naman yung mga destinations na pupuntahan, titignan nila yung comfort at convenience sa lugar na kanilang pupuntahan. So isa sa mga considerations nga niya, titignan nga nila is yung mode of transportation. So kapag nakikita nga ang mga ganitong review na pagdating pa lang nila sa airport, ganitong kakaroon ng overcharging, kung nandun na sila sa kanilang mga hotels, yung mga taxi pala sa Pilipinas ay nag-overcharge. So it will paint a bad image sa ating bansa. So nakakalungkot. Mabawasan nga ang ating mga turista. At this is not also the first time na may ganitong pangyayari na may biktima din ng mga turist. Kasi noong December 2023, nagkaroon din tayo ng kaso na mga Taiwanese nationals naman po iyon na siningil ng 10,000 pesos bawat isa mula from one terminal sa NAIA din to another. So yun, naimbestigahan naman po iyon. At mga ganitong situations nga, mga ganitong instances ay nakakaiya on the eyes of our mga tourists. But again, ngayon, nakikita naman natin na ina-actionan na ito agad ng ating DOTR at LTO. So hopefully, matigil na ang ganitong practices para naman ay hindi tayo mapahiya sa international community.
Opo. Opo. Attorney, ito naman pong mga problema ng ating mga jeepney operator, mga drivers na nahihirapan sa POV modernization. Kumusta naman po ang inyong monitoring? May panawagan ng LTFRB na dapat tulungan din ang mga ito. Okay, generally, itong POV modernization, we support this. Kasi maganda naman talaga ang direction ng POV modernization. It's just that, sana nga po ay mabigyan din ng assistance ang ating mga POV drivers. So, kasi ito ay transition tungo sa modernized na sistema ng ating mga public utility vehicles. At again, yung mga ating mga jeepney operators at mga drivers ay mga ordinaryong tao lang din naman. So nangangailangan din sila ng assistance. So maganda po na sa patuloy na pag-transition nga towards this program ay mapakinggan ang lahat ng mga hinaing ng ating mga POV drivers and operators. So magkaroon ng public discussion, public forum na maipaabot nila ang kanilang mga hinaing at sana mabigyan sila ng assistance ng ating gobyerno para naman ay hindi din masyadong mahirap on their part ang sa ganitong pag-adapt ng ating bagong programa ng POV modernization po. Opo. Huli na lang, Attorney, nasaan na ho ba tayo sa ating commuter safety and protection, lalo na dito sa ating bansa, sa kabila nga po ng maraming mga aksidente sa daan, mga away at gulo sa daan, Attorney? Masasabi po natin na we are in progress para towards sa mas pag-ensure ng safety at protection ng ating mga commuters. Sa tingin po namin kasi, ito mga nangyaring mga aksidente o pang-abuso ng ang ating mga public utility vehicles ay, although marami nga tayo narinig ngayon, sa tingin namin is it is because nagkaroon na ng avenue for it to be revealed to the public. Dati kasi wala masyadong nagko-complaint or hindi masyadong nagva-viral or hindi natutukan. Pero matagal lang nangyayari. So ngayon, na magandang developments na kapag meron ngang mga violations o mayroong mga nag-aabuso, particularly doon nga sa ating nabanggit kanina, mga taxi driver, agad-agad nagva-viral. Agad-agad na aksyon na ng ating gobyerno, natutugunan. At ang ating mga publiko naman ngayon is very more vocal na sila at more participant. Yung nagpa-participate na talaga sila sa pagre-report na mga ganitong klaseng situations. So maganda po ang ganitong developments at sana tuloy-tuloy na para po ay ma-deter na talaga at mapigilan ang ganitong mga pang-aabuso. Kasi nakikita po natin kasi base din sa pag-aaral na itong mga ganitong violations or offenses gaya ng paggawa ng isang krimen, ang mas nakapagpapigil talaga nito para gumawa ng krimen ng isang tao is the certainty of apprehension and punishment. Kapag nakikita ng mga potential violators na kapag gagawa sila ng ganitong offense ay mahuhuli pala sila, ma-apprehend at mapaparusahan, doon na sila madi-discourage at matatakot na gumawa ng ganito mga offenses. So sa active participation ng ating public at sa swift actions na ginagawa ng ating Transportation Department, DOTR at LTO at LTFRB, na kapag may ganitong na-discover ng mga pang-aabuso ay pinapatawan agad ng karampatang parusa. So we hope and we see that this will have a deterrent effect na para maging mas disiplinado na ang ating mga, particularly mga POV drivers, at hindi na magtuloy-tuloy ang napakatagal lang parang naging kultura ng pang-aabuso sa ating mga commuters po.